Good morning sa ating lahat. Ngayon ay nasa lesson 1 na tayo ng chapter 3 ng Book of Colossians. Ang Colossians chapter 3 ay hinati natin sa 4 na lesson. Kaya 4 na linggo natin pag-aaralan ang buong Colossians chapter 3. Ang main theme ng Colossians chapter 3 is from the old life to a Christ-centered lifestyle. So nakafocus ito sa application ng lahat ng mga mananampalataya. Papaano natin isabuhay or papaano tayo lumakad ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus dahil meron na tayong tinatawag na bagong identity. So ang lesson 1 natin nakafocus sa verses 1 to 4 na kung saan pag-usapan natin ngayon is set your hearts and minds on things above. Lahat ng mga tunay na mananampalataya ay nakaranas ng spiritual turning point. Mula sa old life, ngayon ay mayroon na tayong new life kay Kristo. Pero ito ang isang problema, maraming mga mananampalataya, struggle pa rin sila sa kanilang paglakad bilang isang mananampalataya. Bakit? Dahil ang kanilang heart at ang kanilang mind ay nakaset sa ibang mga bagay. Ang kanilang puso ay nandun pa rin ang earthly desire nila at ang kanilang mind ay napuspos pa rin ng mga worldly concerns. So kailangan maayos ito, ma-deal ang ating heart at ang ating mind. So ang tanong natin is, what is the condition of believers in Christ? Number 1, raised to new life. Tayo ngayon ay mayroong bagong buhay kasama si Kristo. So ano bang ibig sabihin kapag sinabing raised to new life? Nung ikaw ay nanampalataya kay Hesus Kristo, wala na yung dating pagkatao, ikaw ay bago na. So muli kang binuhay kasama ni Kristo. Mayroon kang bagong buhay kay Kristo. So dahil ikaw ay merong bagong buhay kay Kristo, meron kang bagong layunin, meron kang bagong direksyon, meron kang bagong identity. Verse 1 ng Colossians chapter 3. Since then. Diyan muna tayo mag-focus sa dalawang salita na ito. Una, yung salitang since, ito ay indicative. Ipinapakita niya ang katotohanan na kalalagayan ng mga mananampalataya. So ito ay statement of fact. Ano ang kalalagayan ko? Bakit? Tignan niyo yung word na since. Ibig sabihin, konektado ito sa nakaraan na pinag-aralan natin. Ipinakita ni Apostle Paul ang bagong identity ng lahat ng mga mananampalataya. Wala na ang old life, ikaw ay mayroon ng new life. Nangyari ito nung ikaw ay mayroon ng ugnayan kay Hesus Kristo. Nangyari ito nung ikaw ay nanampalataya kay Hesus Kristo. Tingnan ninyo, mamaya ituloy natin yung word na then. I-jump muna natin. Dahil sumunod ang sabi niya rito, you have been raised with Christ. Kung titignan natin, ang ipinapahiwatig ng you have been raised with Christ, ito ay yung tinatawag nating positional truth. Ito yung katunayan na kung saan ito ka ngayon kay Kristo. Kasi sa Greek, yung word na you have been raised ay nasa aorist passive tense. Na ibig sabihin ganito, tapos na. Permanente ito. Hindi na ito mababago. Hindi na ito mawawala. Ginawa ito mismo ng Diyos, hindi ng tao. Kasi ginamit niya, you have. So ito yung kalalagayan natin. The moment na nanampalataya kay Kristo, ito na yung kalalagayan mo, hindi na yan mababago, hindi na yan mawawala. It means permanente. Hindi ikaw may gawa niyan, ang Diyos mismo ang gumawa niyan nung ikaw ay nakipag-isa kay Hesus Kristo. So dahil ikaw ay bagong nilalang, ikaw ay mayroon ng bagong buhay kay Kristo, ito yung tinatawag nating pangunahin na identity natin kay Christ. Dito sa verse 1 na ito. So ano ang dapat natin gawin? Tingnan natin ngayon ang verse 1. Tuloy natin. Yung hindi ko pa nabanggit, yung salitang then. Sabihin nyo nga, then.
Kanina, yung word na ginamit ay since, indicative. Yung word na then ay imperative. Anong ibig sabihin diyan? Una, doon sa since, ipinakita yung ating kalalagayan. Yung cause. Yung then, effect. Or yung tinatawag nating imperative. Yung sa since, yung ating position kay Christ. Yung then, ito ngayon yung practice natin. So una, ipinakita ni Apostle Paul yung ating position, ang ating identity. Sumunod yung then, ito yung tinatawag nating practical response. Yun yung effect. Kaya nga, merong cause and effect relationship. Yung word na since then. Ipinapakita rito na dahil sa ako ngayon ay mayroong new life kay Christ, hindi sapat na makita lamang or hindi sapat na alam ko lang yung aking identity, hindi sapat lang na malaman kung meron akong new life, makita dapat ang new life sa akin. So ano yung then na tinutukoy ni Apostle Paul? Ano yung practical application? Una, seek the things above. So dahil ikaw ay mayroon ng bagong identity kay Christ, then ang isik natin ay ang mga bagay na panlangit. Ituloy natin yung verse 1. Anong sabi niya rito? Set your hearts on things above. Ang usapan dyan, puso. Sabihin mo sa katabi mo, puso. Ano ang pino-point out niyan? Ang ating desire, ang ating affections, ang ating priorities. So tinuturo mismo ni Apostle Paul, sino or ano ang aking dinidesire? Ano ang aking mga priorities? Ngayon, kung titignan natin ngayon, ang itinuturo ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2, na ang ating priorities ay nakabase mismo kasi sa ating identity. So ganito, ang aking identity ngayon ay anak ako ng Diyos, so ang priority ko ay ang mga bagay patungkol sa Diyos. Nakukuha ninyo? Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 33, mayroong pagbabago ng priorities. Kasi sinabi niya, hindi lang sinabi ng Panginoong Hesus, seek ye first. Ginamit niya yung salitang but. Anong kaibahan doon? Nung sinabi niyang but seek ye first, mayroong pagbabago ng priority. Kasi bago ang verse 33, ano ang hinahabol ng mga tao? Ang mga bagay dito sa lupa. Ang temporary. Hindi sinabi ng Panginoon na masama ang kumain. Hindi sinabi ng Lord na masama na hilingin mo na magkaroon ka ng mga pangangailangan physically. Kundi ang sinasabi niya, dapat mayroong mas nauuna. Kaya ginamit niya, but seek ye first the kingdom of God. Anong kaibahan ngayon ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2 at ng Matthew chapter 6 verse 33? Sa Matthew chapter 6 verse 33, nakafocus sa pagbabago ng ating priorities. Ngayon, pagdating sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, dahil sa mayroon ka ngayong bagong identity, ang iyong heart ngayon, ang iyong affection ngayon, ang iyong dinidesire ngayon, at ang mga priorities mo ngayon, hindi na ang mga bagay na panlupa, kundi ang mga bagay na panlangit. Kaya ang tanong ko, ano ang mga priorities mo? Ano ang hinahabol mo? Sinabi nga ng salita ng Panginoon in 1 Timothy, ang pag-ibig sa salapi ang sanhi ng lahat ng pagkakasala. Hindi sinabing ang salapi ang sanhi ng pagkakasala. Ang sinabi roon, ang pag-ibig. Kaya nga, nung sinabi ng Bible na iset natin ang ating puso, sinong iniibig mo? Ang kayamanan o ang mga bagay sa panlangit? Sa mga priorities, ang material wealth ang nauuna or ang kingdom at ang righteousness ng Diyos? Huwag na huwag niyong kalilimutan,
ang inyong identity. What I mean, ang bagong identity natin. At ang tinutukoy ng Bible dito sa chapter 3 na bagong identity natin, meron tayong bagong buhay kay Kristo. Kaya hindi bagay na mahalin mo ang kayamanan sa mundong ito. Hindi bagay na ang maging top priority mo ay ang mga bagay sa sanlibutan ito. Dahil yan yung old identity natin, ang mahalin ang mga bagay sa mundong ito, ang habulin ang success na sinasabi ng mundong ito. Dahil ang bagong identity mo ngayon ay bagong buhay, ibig sabihin, ang mga bagay na panlangit ang siyang dinidesire mo. So dito itinuturo na pinipili mo ang panghabang buhay at hindi ang temporary. Na ang pinipili mo na sa lahat ng bagay, si Kristo mismo ang na-honor. Katulad ng sa temporary na pwede na magkaroon ng walang hanggan na epekto sa papaanong paraan. Gagamitin ko ang aking kayamanan for God's glory. Gagamitin ko ang aking katawan for God's glory. Gagamitin ko ang aking talent for God's glory. Temporary, pero mayroong pangwalang hanggan na epekto. Pero madalas, ang temporary ay anong naging epekto nito? Nakafocus hanggang dito lamang. Gagamitin ko sa aking sarili, para sa aking pansarili, para sa aking fame. Para ma-build ang pangalan ko. Tandaan ninyo, yan ay temporary. Pero ang pangwalang hanggan, ang iniisip mo, ano ang magiging impact nito? Ano ang magiging resulta nito? Nakapagbibigay ba ito ng honor sa pangalan ng ating Panginoon? Kaya napakahalaga sa atin, bilang mga mananampalataya, ang aking dinidesire dapat ay naka-align sa mission, sa God's mission, sa ipinagagawa ng Diyos. Yun yung mayroong pangwalang hanggang epekto. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Ikaw ay may bagong buhay na eh. So hindi na ako masusunod, siya na ang masusunod. Si Lord ang first love ko. Ang priority ko ay yung mga ipinagagawa niya sa akin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." So ang aking spiritual growth, ang focus ko, ang ako ay lumago ng lumago sa Diyos, lumalim ako ng lumalim sa Diyos, tumatag ang aking pagtitiwala, ang aking pananampalataya sa Kanya. Ano ang ipinagagawa ng Panginoon? Kaya nga napakahalaga ng aking puso mismo, ang nilalaman ng aking puso, nakaset ang aking puso, hindi dito sa mundong ito, kundi sa langit. Pangalawa na dapat natin gawin, think on things above. Kanina nakafocus sa heart, ngayon na nakafocus sa mind. Tingnan natin sa verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Yung heart, tinuturo niya yung ating affections, yung ating desires, yung ating priorities. Ngayon, ang mind naman, ang ating understanding, ang ating perspective. Yun ay napakahalaga. So, hindi lamang ang aking heart, kundi maging ang aking mind. Sa bawat desisyon ko, mahalaga ang tamang perspective. Kasi kung mali ang ating perspective, sigurado mali ang ating desisyon. Kaya nga ang turo ng Bible, set your minds on things above, not on earthly things. So dito itinuturo ng salita ng Panginoon ang cognitive renewal, ang tuloy-tuloy na pagbabago ng aking kaisipan. Kasi yun ang tinuturo mismo ng Romans chapter 12 verse 1. Magbago na kayo ng isip. Kung titignan ninyo sa chapter 1 to chapter 11 ng
Romans, itinuturo mismo roon ang kalalagayan natin, itinuturo ang justification, itinuturo mismo ang bagong identity ng lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Una, ipinakita ang ating lumang identity, then pagkatapos ang ating bagong identity. Ngayon, pagdating sa chapter 12 to chapter 16 ng Book of Romans, itinuturo na kailangan magkaroon ng transformation ng ating mind. Ito ay isang proseso. Mababago lamang ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang bagong identity mo ngayon ay ang new life kay Christ. So ibig sabihin, hindi ka lang anak ng Diyos, ikaw ay nakatira na, or ikaw ang citizenship mo ngayon ay ang kingdom of heaven. At under ka ng pamumuno ng ating Panginoong Jesus. So si Jesus Christ ay hindi mo lang siya Savior, kundi siya ay Lord at King ng iyong buhay. Hindi na ikaw masusunod, kundi siya na ang masusunod. So dahil siya ang iyong Panginoon at Hari ng iyong buhay, so ang word ni Jesus Christ ang siyang huhubog sa iyo, at ang principles ni Jesus Christ ang lalakaran mo. Kasi kung hindi ang principles ni Christ ang lalakaran mo, then mali ang perspective mo. Ngayon, tignan ninyo ang kaibahan ng perspective. Pagdating sa work, ano nakikita mo? Bakit ka nagtatrabaho? Kung sa perspective ng mundo, para sumweldo, para meron makain, para ma-promote, kaya pinag-iigihan ko mabuti ang aking pagtatrabaho. Ngayon, sa perspective ngayon ng mga anak ng Diyos, ang ating perspective pagdating sa work, nakikita na natin ngayon ang workplace as mission field. Na kailangan makita si Christ sa aking buhay, na ako ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Nakikita natin ang bagong perspective. Dahil tayo ay kay Kristo. At yun ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nga tayong mga mananampalataya, kailangan tuloy-tuloy na pinababago natin ang ating isipan. Tignan ninyo ang partnership ngayon ng heart at ng mind. Sa heart, usapan yung mahal ko, yung priorities ko. Ang aking mind, ang perspective. So hindi mo ngayon mapaghihiwalay itong dalawa na ito. Pag mali yung perspective mo, mali yung understanding mo sa love, mali yung understanding mo pagdating sa kayamanan. Nakukuha ninyo? Kaya kailangan patuloy na mabago ang ating isipan. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, on things above. Ano ba yung mga nasa itaas? Ang truth ng Diyos, ang purposes ng Diyos, ang ways ng Panginoon. Ito yung mga bagay na nasa itaas. Samantalang ang mga bagay na nasa lupa, ano yon? Ang pride, ang greed, ang mga makamundong ambisyon. Yon ang mga bagay na panlupa. Kaya mapansin nyo mga taga-mundo, ano ang nag-aahari? Ano ang lakad nila? Kasakiman. Bakit gusto pa nila na magkaroon ng pera kahit maraming madaya, kahit maraming maloko, kahit maraming masaktan, kahit maraming matapakan? Dahil sa kasakiman. Bakit merong competition? Bakit naghahabol ang marami sa success at nakikipag-compete sa kapatid, sa kapwa, sa kapitbahay, sa katrabaho? Dahil sa makamundong ambisyon. Pero minsan yan ang nalalakaran ng maraming mga mananampalataya. Dahil nga hindi nila inaalaw na matransform ang kanilang mind. Yes, ito ay proseso. Ito ay unti-unting binabago ng salita ng Diyos. Pero nasa sa atin, i-welcome ko ba na ako ay baguhin ng kanyang salita? Or ang salita ng mundong ito ang aking papakinggan? So pag ang salita ng mundo ang iyong papakinggan, ganito. Dapat maging successful ka, magbuo ka, or magtatag ka ng sarili mong pangalan para makilala ka. Pero ano mindset ng mga mananampalataya? Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Si Kristo na. Lagi nating ipaayos ang puso at isip natin sa Panginoon.
Minsan nawawala sa ating heart, minsan nababago. Nagiging iba yung ating first love. Kasi nga, hindi natin inalaw na mabago ang ating perspective, ang ating mind. Kaya iba na ang hinahabol natin, iba na yung affection natin. Dahil sinasabi ng mind, ang finid natin sa ating mind, yung sinasabi ng mundo. Na sinasabi ng mundo, anong halaga ng paglilingkod? Actually, yan nga ang sinabi ng Malakay. Sabi ng marami, bakit pa kayo maglilingkod? Walang magagawa ang paglilingkod sa Diyos. Walang mangyayari sa inyo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi ng mundo. At marami mga Kristiyano na apektuhan. Kaya anong ginagawa natin? Hindi na natin priority ang paglilingkod sa Diyos. Hindi natin alam na ang paglilingkod sa Diyos ay tugon ng ating pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Tugon ng ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya tayo naglilingkod. Hindi para magkaroon ng plus points sa langit, kundi tugon ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon ang paglilingkod. Kaya nga, pag maayos ang perspective, then yung dinidesire mo at yung mga priorities mo ay ang mga bagay na panlangit. Kaya mga kapatid, kailangan i-check natin, kumusta ang aking puso? Kumusta ang pananaw ng aking isipan? Inaalaw ko ba ng salita ng Diyos ang siyang humubog sa aking isipan? Or ang salita ng mundo? Or ang sinasabi ng ibang mga tao? Kaya ako nakikipag-compete. Napakaiksi ng buhay para makipag-compete ka. Sa kakahabol mo sa mga bagay sa sanlibutan ito, marami ka nang na-miss. At hindi na natin may babalik pa ang kahapon. Hindi na natin may babalik pa ang mga oras na nasayang. Bawat araw ay napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya. Bawat araw na nadadagdag, pabawas ng pabawas sa oras natin sa buhay na ito. Dapat alam natin yung realidad na yon. Itong araw ng linggo, -1 ng araw ng buhay ko. Habang tinitingnan ko yon, nakikita ko ang halaga ng bawat oras, ang bawat araw, at ang natitirang buhay ko. Kaya ayaw kong sayangin. Mga kapatid ko, huwag nating sayangin ang araw ng buhay natin. Ang natitirang araw ng buhay natin. Bilang mga mananampalataya, merong pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Saan mo ito? Or anong ginagawa mo ngayon? Ipinapagamit mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Ang mga ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ipinapagamit mo ba ito sa Panginoon? Bakit? Parang nanlamig ka dahil sa iyong perspective. Bakit wala ka sa paglilingkod? Dahil sa iyong perspective na mali, na iba. Iba ang iyong hinakap. Tandaan mo, babalik tayo sa identity natin. Tayo ay may new life. At dahil meron tayong bagong buhay, meron tayong bagong identity, then yun ang lalakaran natin. Kaya mapansinin ninyo sa chapter 1 and chapter 2 ng Colossians, inuna ni Apostle Paul, hindi ang application, kundi ang ating identity. Hindi ang ating behavior, kundi ang ating identity. Dahil pag alam mo ngayon ang iyong identity, yun ngayon ang pundasyon ng lakad mo, ang iyong identity. Amen po ba? Pangalawa, what is the condition of believers in Christ? Old life is gone. Wala na ang iyong old life. Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, wala na ang dati mong pagkatao. Ibig sabihin, mayroon kang bagong buhay ngayon kay Kristo, bagong lakad. Tingnan natin ang sinabi ng kanyang salita in verse 3. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Una, pinakita niya, for you died. Pinaalala ni Apostle Paul, patay na kayo eh. Ibig sabihin, wala nang old life mo. Na sinasabi niya, bakit nyo inaalaw ang impluensya ng mundo at ng mga false teachers sa buhay nyo? Patay na kayo. Wala na yung dati nyong pagkatao. Wala na ang kapangyarihan ng kasalanan sa inyo. Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, bago na talaga tayo kay Kristo. Kaya nga kasunod yan, and your life is hidden with Christ in God. Ngayon, tignan ninyo, saan nakatago ang buhay natin? Kay Kristo. Anong ibig sabihin dyan?
itinuturo mismo ni Apostle Paul sa verse 3, dahil ang ating buhay ay nakatago kay Kristo, it means secure ang buhay natin. Secure ang ating eternal life, secure ang ating salvation. Yun ang ibig sabihin na your life is now hidden with Christ. Hindi doon nag-end. In God, double security. Kaya yun ay connected sa John chapter 10, verse 28, 29, and 30. Sa verse 28, ang nag-secure sa atin si Jesus Christ. Verse 29, kasama ng Panginoong Hesus na nagse-secure sa atin ang Father. Pagdating sa verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Anong ibig sabihin? United sila na i-secure ang buhay natin, ang salvation natin, ang eternal life ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya yan ang sinabi mismo ng Apostle Paul sa verse 3, and your life is now hidden with Christ in God. So ano ang dapat nating gawin? Leave the old ways. Ibig sabihin ganito, hindi ko na babalikan yung mga habits na dating kumokontrol sa akin. Kasi meron ka na bagong buhay eh. Kasi patay ka na dyan eh. Ibig sabihin, hindi ko na babalikan yung mga old habits natin na kumokontrol sa atin at naglalayo sa atin sa Panginoon. Hindi lamang yon, yung mga impluensya na nagtutulak para magkasala tayo, kailangan nating i-cut off. Kaya kailangan alam natin maglagay ng healthy boundary sa buhay natin. Pag ang isang mananampalataya hindi marunong maglagay ng healthy boundary, then sabihin ko sa iyo, madali ka lang ma-impluensyahan ng mundo na kung saan ito naglalayo sa iyo sa paglakad mo kay Kristo. Tandaan natin, meron na tayong bagong buhay. Ibig sabihin, iwan na natin ang lumang buhay natin. Hindi na dapat yun ang lakad natin. Kasi hindi bagay. Hindi mo bagay ang old ways. Sinabi ko sa inyo kanina, kung ano yung mga bagay sa panlangit. Ang katotohanan ng Diyos, ang mga priorities natin ngayon, ay ang mga bagay na panlangit. At dahil ang mga bagay na panlangit, hindi lamang yung mga purposes ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos, kundi ang pamamaraan ng Diyos. So hindi na yung old ways, kundi yung pamamaraan na mismo ng Diyos ang lalakaran natin. Itinuturo rito na lumakad tayo na naroon ng purity. Mga kapatid ko, kaya napupulaan ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang church dahil sa maling lakad nating mga Kristiyano. Isa sa mga dahilan kung bakit ang hirap minsan mag-win, dahil nga naging katitisuran ang maraming Kristiyano. Totoong secure ang ating life, ang ating eternal life, ang ating salvation. Pero wag naman sana tayo maging katitisuran sa mga hindi pananampalataya kay Kristo. Paano sila manampalataya kay Kristo? Tayo na nagre-represent kay Christ, hindi natin nare-represent ng maayos si Christ. Na dapat mag-behave tayo ng maayos, na dapat makita si Kristo sa buhay natin. Alam nyo ba kung sino ang tumawag sa mga disciples ni Christ na Christians? Hindi ang mga disciples ni Christ ang nagtawag sa kanilang sarili na Christians. Ang mga unbelievers. Bakit? Dahil yung naririnig nila na teachings ni Christ, nakita si Christ sa buhay ng mga disciples ni Christ. Kaya tinawag na Christians. Kaya ang tawag sa mga disciples ni Christ noong first century ay Christians. Kasi kung ano yung sinabi nila, yun ang lakad nila. Kung ano yung teachings ni Jesus Christ, yun ang kanilang nilalakaran. But now, ano nangyari? Na sana ang lahat ng mga mananampalataya huwag mawala ng alat. Sa ating bahay, o sa ating tahanan. Mga anak, mga magulang, paano natin itrato ang isa't isa? Sa mga anak, paano nyo itrato ang inyong mga magulang bilang isang Kristiyano? Sa mga magulang, ano at paano ninyo itinatrato ang inyong mga anak bilang isang Kristiyano? Sa mga mag-asawa,
Paano nyo itrato ang isa't isa bilang isang Kristiyano? Huwag lang sana tayong Sunday Christian, kundi everyday na makita si Christ. Sa workplace, nakikita ba si Christ sa buhay natin? Sa school, mga estudyante, nakikita ba si Christ sa buhay ninyo? Nare-represent nyo ba na maayos si Christ? Or napupulaan ang pangalan ni Kristo at ang church? Kasi sa ayot sa gusto natin, the moment na hindi natin na-represent ang maayos si Christ, unang mapupulaan dyan si Kristo, pangalawa ang church. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa uri ng ating lakad. Yun yung sinasabi kong live the old ways. Totoong secure ang ating buhay, ang ating eternal life. Pero dapat tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan para makakilala naman din ang mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Babalik ulit tayo sa dalawang salita sa verse 1 ng Colossians chapter 3. Since then, the cause and effect relationship. Yung since, yung tunay nating kalalagayan, yung ating identity. Yung then, ito ngayon, ang ating application, ang ating practical application. Kaya nga ito ay command, kaya nga sinabi niyang then. Inuutusan ngayon ni Pablo ang mga mananampalataya. Tandaan ninyo, hindi inuna ang application, inuna muna ang identity. Sino kayo kay Kristo? Meron kayo bagong buhay kay Kristo? Ngayon, lumakad na kayo bilang mga disciples ni Christ. Ang mayroon sa mga mananampalataya, hindi na nabubuhay sa sarili. Handa sa anumang mga persecution bilang pagsunod kay Kristo. At ang kanyang pagsunod ay hindi minsanan, kundi araw-araw na nagdedesisyon habang siya'y nabubuhay na susunod sa Panginoon. So mga kapatid, lumakad tayo katulad ng lakad ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa na dapat natin gawin, rest in Christ's secure care. Ang ating pagtitiwala kay Kristo ay nagpapakita na nagtitiwala tayo mismo sa kanyang ginawa. Bakit? Sinabi ng kanyang salita na nakatago ang ating buhay sa kanya. So ipinapakita rin ng security. So hindi na ako nabubuhay sa pagpe-perform, kundi nabubuhay na ako sa pasasalamat sa Diyos. Nabubuhay na ako sa kanyang grasya bilang tugon ng kanyang kabutihan. Dahil sa meron akong bagong identity, dahil sa ginawa mismo ng Diyos sa akin, ngayon, hindi na ako nakabase sa sinasabi ng mga tao, kundi sa sinabi ngayon ng Diyos. Kaya lumalakad ngayon ako sa grasya ng Panginoon. So dito itinuturo na ang ating confidence ay hindi sa ating success, hindi sa sinasabi ng mga tao, hindi sa ating mga tinapos, kundi sa ginawa mismo ni Kristo sa atin. Kaya nga, inuna ni Apostle Paul ang identity ng mga mananampalataya. Number 3, what is the condition of believers in Christ? Christ is our life. Verse 4 ng Colossians chapter 3. When Christ, who is your life? Okay. Tandaan ninyo, nung nananampalataya tayo kay Jesucristo, nagkaroon na tayo ng ugnayan sa Kanya. Si Kristo, hindi lang siya nagbigay buhay, siya ang buhay natin. Kasi akala lang natin na siya ang nagbibigay buhay, siya ang nagregalo ng buhay na walang hanggan. Pero maliwanag na hindi hanggang ron. Ipinaunawa ni Apostle Paul sa mga mananampalataya ang buhay mismo natin, si Kristo. So dito itinuturo na kapag wala talaga si Kristo, walang buhay. Kaya nga kahabag-habag ang kalalagayan ng mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Wala silang buhay na walang hanggan. Pero hindi dyan nag-end. Sinabi niya, appears. Sabi niyo nga, appears. Okay. Ito yung tinatawag nating blessed hope ng lahat ng mga mananampalataya. Nung sinabi mismo ni Apostle Paul, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in
glory. Okay. Una, sa chapter 1, chapter 2, ipinakita niya ang identity. Sa chapter 3, chapter 4, ipinakita niya yung application ng mga mananampalataya. Ngayon, dito sa verse 4, ipinakita rin ni Apostle Paul sa chapter 3, verse 4, ang glorification. Ngayon, gusto ko maintindihan ninyo ito. Yung salitang appears na yan, ang pagpapakita niyan yung ating complete and final salvation. Dahil mayroong tatlong kaligtasan na itinuturo sa Bible. Nung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo, pinakita yan sa chapter 1 and chapter 2, yan ay justification, that is salvation from the penalty of sin. Nung nanampalataya ka kay Kristo, hindi ka nahuhukuman. Hindi ka na i-judge kung ikaw ba'y pupunta sa impyerno. Hindi ka na mapupunta sa impyerno dahil nanampalataya ka kay Kristo. That is justification or salvation from the penalty. Usapan dyan yung penalty ng kasalanan. Kaya yun yung sinasabi ng Apostle Paul, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ninyo. Ibig sabihin, meron nang nahatulan, meron nang namatay para sa iyo, meron nang nagbayad. At ang sinabi ng Apostle Paul na nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, nung tayo'y nanampalataya kay Kristo, lahat ng utang natin kasamang naipako sa krus. Ano yung utang na yun? Yung kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sinong namatay para sa atin? Si Kristo. So, nung tayo nanampalataya, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Dahil ang naparusahan, ang nahatulan ay si Kristo. Kinuha niya yon. Siya ang umako nun. Kaya the moment na nanampalataya ka, yan ay na-justify ka na. Salvation from the penalty of sin. Ngayon, ang focus sa chapter 3 and chapter 4 ng Colossians ay yung sa second phase ng ating salvation. Salvation from the power of sin. Kasi nandito pa rin tayo. At nandyan pa rin ang impluwensya ng mundo. At nandito pa rin tayo sa flesh. Dumarating yung time na napagbibigyan natin ang ating flesh. So kung papansinin natin ngayon, ang grace ng Lord, hindi lang nagpakita para ma-save tayo, ang grace ng Lord ang nagsusustain sa atin para ma-overcome natin ang sin, para ma-overcome natin ang temptations, para ma-overcome natin ang trials sa buhay. So yan ay ang sanctification. So ang focus mismo ng chapter 3 and chapter 4 ng Colossians ay sanctification, salvation from the power of sin. So dito maliwanag na mayroong mga pagkakataon na ang mga mananampalataya nahuhulog sa kasalanan. Nagfe-fail ang mga mananampalataya. Kaya lahat ng mga naririto nagkakasala pa rin. Kaya nga kailangan natin everyday ang grace ng Panginoon. Yan yung tinatawag nating daily grace. Kailangan natin ang grasya ng Panginoon everyday. Kailangan natin ang tulong ng Diyos everyday. Para ma-overcome natin ang mga tukso. Para ma-overcome natin ang mga iniaalok ng kaaway. Para ma-overcome natin ang mga pagsubok sa buhay. So araw-araw nakikipaglaban tayo. Kaya nga, mahalaga talaga ang prayer life natin everyday. Kailangan ang word at ang prayer everyday. Kasi sa word ng Panginoon, nalalaman natin kung anong kanyang kalooban. Alam natin kung anong prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang prayer ay pagpapakita na ikaw ay nakadepende sa Panginoon. Na sa Kanya ka humuhugot ng lakas everyday. So every day, sinusupply ng Lord ang kailangan natin na strength. But the question is, ikaw ba ay kumukonek sa Kanya every day? Pero hindi ron nag-e-end. Ito nga yung hinihintay natin. Yung sinabi ni Apostle Paul na appears. Ano na yon?
Yun sinabi ko nga sa inyo, complete and final salvation. Yan yung tinatawag nating glorification. Kaya nga ginamit ng Apostle Paul dyan, then you also will appear with Him in glory. Ano yon? Balikan natin sa justification. Ang justification, salvation from the penalty of sin. Ang sanctification, salvation from the power of sin. Ang glorification, salvation from the presence of sin. Anong ibig sabihin doon? Ang lahat ng mga mananampalataya sa muling pagparito ni Kristo, ang lahat ng mga natubos, lahat ng mga tinubos ni Kristo, lahat ng mga mayroong ugnayan kay Kristo ay maging katulad mismo ni Kristo. Ibig sabihin, mayroon ng glorified body. Yun yung ating final destination. Sa ngayon, lahat ng mga namatay kay Kristo ay nasa langit na. Pero huwag niyong kalilimutan na ang heaven ay hindi final destination natin. Ulitin ko, ang langit hindi po siya ang final destination ng mga mananampalataya. Anong final destination ng mga mananampalataya? After the millennial reign of Christ, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. At yun ang final destination ng lahat ng mga ligtas. Yan ang hinihintay natin. The second coming of Christ. Kaya siya tinawag na the blessed hope. So ang blessed hope na ito, hinihintay ng lahat. Lahat ng mga nasa langit na nakay Kristo at lahat ng mga nasa lupa na nakay Kristo. Dahil ang sabi ng Bible in 1 Thessalonians chapter 4, sa huling tunog ng trumpeta, babaguhin tayong lahat. Mauunang bibigyan ng katawang hindi nabubulok ang mga nauna na, ibig sabihin yung mga nasa heaven na. Then pagkatapos tayo namang mga buhay pa at sasalubungin natin si Kristo sa alapaap. Yun yung sinasabi mismo ni Apostle Paul sa verse 4, then you also will appear with Him in glory. So itong katawan na ito na nabubulok, kasi habang tumatanda tayo, kumukulubot ito, tama ba? Nagbabago itsura natin, tama ba ako? Yung ating skin bumababa, nagkakaroon tayo ng mga wrinkles, pero pagdating ng araw, babaguhin tayong lahat. Kaya dapat natin gawin bilang mga mananampalataya, live for Christ. Anong ibig sabihin pag sinabi na nating live for Christ? Lahat ng decision natin nakasentro kay Christ. Ang buhay natin nakasentro kay Christ. Lahat ng ginagawa ko nakasentro kay Christ. Sa relationships, sa words, sa work, nakasentro lahat kay Kristo. Kaya mga kapatid ko, dati sa pagtatrabaho natin, nakasentro sa atin kasi gusto natin ng promotion, gusto natin ng mataas na sweldo. Ngayon, hindi na yan ang focus natin. Nakafocus na tayo kay Christ. Na sa lahat ng gagawin ko, kaya pinag-iigihan ko dahil gusto ko na makita si Kristo, ma-honor si Kristo sa uri ng aking pagtatrabaho, yung aking pakikitungo sa mga katrabaho ko, sa aking pamilya, sa kapwa mananampalataya, sa mga unbelievers. Hindi na nakadepende sa ugali nila, kundi dahil sa ako'y binago ni Kristo, meron na akong bagong identity, then ang aking buhay, ang aking ugali ay katulad na ng ugali ng Panginoong Hesus. That is live for Christ. Pangalawa na dapat natin gawin, look forward to glory. Dito sa buhay na ito, marami mga disappointments. And I tell you, ang disappointments ay hindi natin mahadlangan. Lahat tayo madidisappoint. Yun yung laging itinuturo ko na principle, na ang disappointments ay hindi natin mahadlangan, pero ang discouragement ay choice. Sa mga failures, paano ko tumugon? Ako ba ay madidiscourage? Or magkakaroon ako ng right perspective? Ngayon, ganito. Sa ating buhay Kristiyano, makita din natin ang katotohanan ng ating spiritual journey. Kung pansinin ninyo ang Psalm 23, sinabi roon, bagaman ako'y lalakad sa lambak ng kamatayan. Anong ibig sabihin? Yung ginamit niyang walk, itinuturo ron ay part yun ng ating journey, hindi yun ang destination.
So mayroong mga dark valleys sa buhay natin. Lahat tayo darating at darating sa mga dark valleys ng buhay natin. Pero hindi yun ang destination. Part yun ng ating journey. Ngayon, ano ang tulong nitong look forward to glory? According sa verse 4 ng chapter 3 ng Colossians. Ang tinitignan natin kasi ang blessed hope. Na yung hirap na nararanasan ko ngayon ay temporary. So kung i-compare ko yung hirap na nararanasan ko ngayon sa glory na mararanasan ko sa eternity, walang-wala ang hirap sa ngayon. So ibig sabihin, hindi ka madi-discourage. Sa mga nade-depress ngayon, look forward to glory. Bakit maraming nagpapakamatay? Kasi nga, hindi nila tinitingnan ang muling pagparito ni Kristo, kaya nawawalan ng pag-asa. Kaya ine-end na lang nilang ngayon. Minamadali na nila yung buhay nila ngayon. Kailangan look forward to glory. Kung meron mga nanghihina, mga nawawalan ng pag-asa ngayon, look forward to glory. Pansamantala yung hirap na yan. Pansamantala lang yung lungkot na yan. Pansamantala ang suffering na yan. Pansamantala ang trials na yan. Si Christ ang walang hanggan. Darating siya. Kaya nga, yun ang malwalhating pag-asa. Yun ang hinihintay nating mga mananampalataya. Kaya every time na dumaraan tayo sa mahigpit na pagsubok, ang tinitignan ko ay yung muling pagparito ni Kristo. Kaya napansin ninyo sa communion, meron tayong dalawang bagay na tinitingnan. Yun ang itinuro mismo ng salita ng Panginoon kung bakit mayroong breaking of the bread ang mga mananampalataya. Una, ang ginawa ni Kristo sa atin sa past, ang kanyang pagliligtas sa atin. Pangalawa, ang muling pagparito ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang mga mananampalataya, sa kanilang paglakad kay Kristo, maraming persecutions, maraming tribulations, maraming sufferings. Pero anong tinitingnan? Ang muling pagparito ni Kristo. Upang sa ganon, napupuno tayo ng pag-asa at hindi tayo mawalan ng pag-asa. Huwag niyong ilagay ang pag-asa ninyo sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang pag-asa natin ay si Kristo at na kay Kristo ang lahat ng kailangan natin. Amen po ba?